Magandang umaga po uli sa ating lahat. Magsitayo po tayong lahat para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na agad susundan ng panalangin pamumunuan ni Dr. Jean Emily Tan. Magiliw, pero sa sinanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisingin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningin, ang bituing at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hiligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maaari po kayong magsiupo. Simulan natin ang ating pagtitipon sa isang sandali ng pananahimik, pag-iipon ng sarili at pagpupuri. Tunay sa tema ng pagsasalin, ang panalangin natin ngayon ay isang tula ni Mary Oliver na aking sinalin sa Filipino. Para sa inyo to, Ma'am Sol. Ang araw sa tag-araw. Sino ang lumikha ng daigdig? Sino ang lumikha ng sisne at ng osong itim? Sinong may likha ng tipaklong? Itong tipaklong, ibig kong sabihin, siyang naghagis ng sarili mula sa damuhan. Siyang ngayoy kumakain ng asukal mula sa aking palad. Siyang nagpapagalaw sa kanyang bagang ng paharap at patalikod sa halip na pataas at pababa. Siyang nagmamasid sa kanyang paligid gawa ng kanyang malakit masalimuot na mga mata. Ngayon, iniaangat niya ang mapuputi niyang bisig at masinsinang naghihilamos ng mukha. Ngayon, biglaan niyang niladlad ang kanyang mga pakpak at papalayong nagpadala sa hangin. Hindi ko alam kung ano mismo ang panalangin. Gayunman, alam ko kung paanong magtuon ng pansin, kung paanong magpatihulog sa damuhan, kung paanong lumuhod sa damuhan, kung paanong magwaldas ng panahon at tumanggap ng pagpapala, kung paanong magliwaliw sa parang, na siyang ginagawa ko nitong buong araw. Sabihin mo sa akin, ano pa ba ang dapat kong ginawa? Hindi ba't lahat sa wakas ay pumapanaw at labis na maaga? Sabihin mo sa akin, ano ang balak mong gawin sa natatangi mong mailap, mapusok, at mahal na buhay. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jerry Respeto, ang kasalukuyang Artistic Director ng Arete. Sa ngalan ng Paaralan ng Humanidades, Kagawaran ng Filipino,
at Kagawaran ng Araling Interdisiplinaryo, malugod po kayong binabati sa inyong pagparito sa pagsasalin bilang pagsasalin lahi. Isang panayam ni Professor Emerita Soledad S. Reyes, Gawad Tanglaw ng Lahi sa nagdaang Traditional University Awards. Mapalad tayong mapakikinggan ngayong araw ang pagbabahagi ni Ma'am Sol tungkol sa kanyang karanasan, tanaw at pagpapahalaga sa larang ng pagsasalin bilang isang praktikang pangkultura ng karunungan at kamalayang Filipino. Pagkakataon din ito upang mas makilala pa natin ang kanyang naging ambag, hindi lamang sa pagsasalin, kundi maging sa sari-saring gawaing pangkultura na kanyang kinasangkutan bilang guro, scholar at kritiko. Upang formal na simulan ang ating programa, magalang nating inanyayahan si Dr. Patricia B. Lambino, Dekana ng Paaralan ng Humanidades. Good morning to all. On behalf of the School of Humanities, I'm pleased to welcome you all to the Traditional University Awards lecture by our very own Gawad Tanglaw ng Lahi awardee, Dr. Soledad S. Reyes. I would also like to acknowledge the presence of Dr. Marlu Vilches, our Vice President for Higher Education, and a good contingent from UP, Dr. Wendell Capili, Dr. Georgina Encanto, Dr. Lynn Almario. I would also like to welcome Dr. Ambeth Ocampo, Dr. Toby Dairit, our benefactor, Mr. Robbie Kwan Laurel, an avid supporter of the humanities and translation, our faculty, students, and friends. According to the university website, and I quote, the Ateneo de Manila created the Tanglaw ng Lahi Award to single out those who have dedicated their life's work to the pursuit of Filipinism and the Filipino identity through any of the channels of culture. As such, the award recognizes the contributions of individuals or groups in steering the national consciousness towards a clarification, development, and enhancement of the essential Filipino image. Previous winners of the awards from the School of Humanities, I may add, Rolando Tino in 2004, Bien Lumbera 2000, Roque Ferriols 1989, and now we have Dr. Sol Reyes. This morning's talk, entitled Pagsasalin at Pagsasalin Lahi, will give us a peek into Doc Sol's experiences and insights on her decades of work in translation and in her life as a teacher, author, and critic. Altogether, they tell the story of how the Filipino language, culture, and heritage develop, and how we might reclaim our elusive Filipino identities. It's timely to hold this lecture now, as the 50th anniversary of the founding of the Kagawaran ng Filipino comes to a close, as Women's Month begins, and as Doc Sol's birthday approaches. Thank you to the Department of Interdisciplinary Studies and the Kagawaran ng Filipino for co-organizing this event with the Dean's Office, and thank you for the support of the Office of the President. Special mention goes to Dr. Nikki Garci Cruz for preparing the special exhibit of Doc Sol's works at the lobby of De La Costa Hall. Please come visit that. It's a whole wall of her books. And to Aliw for lending us some of the materials used in a previous exhibit. Thank you too to Dr. Maki Lim for taking care of the program, Dr. Jerry Respeto for emceeing, and Drs. Claudette Ulit and Christian Benitez for engaging us in conversation, and Dr. Jean Tan for leading us in prayer earlier. That was so beautiful. So again, thank you for giving us this opportunity to reflect on the art of translation and the living language and culture of Filipinos. Good morning again. Maraming salamat po, Dr. Lambino. Mga kasama, kapwa guro, mga mag-aaral, at mga panauhin,
Karangalan kong ipakilala sa inyo ang ating tagapanayam na mahal sa marami sa atin sa pamayanang Pamantasang Ateneo. Ninenervous ako dahil medyo bigatin tong ating tagapanayam at napakahirap basahin ang kanyang. Actually, yung bio niya, pinaikli na namin. Napakahaba po talaga kasi ng kanyang biography. Si Soledad S. Reyes ay Professor Emerita sa Pamantasang Ateneo de Manila at premyadong scholar, pampanitikan, kritiko at tagasalin. Nagtapos siya ng AB English sa Maryknoll College, MA sa Literatura sa Pamantasang Ateneo de Manila at PhD sa Philippine Studies sa Universidad ng Pilipinas. Nagtapos din siya ng MA sa Sociology of Literature sa University of Essex bilang British Council Scholar. Siyang may akda o patnugot ng mahigit 50 aklat hinggil sa panitikan. Inanyayahan ko po kayong magpunta sa lobby ng De La Costa dahil naroon po sa wall ng De La Costa ang kanyang mga binigay sa atin, pinamana sa atin. No? Hinggil sa panitikan, kulturang popular, panitikan ng kababaihan, at sali ng mga klasikong akdang Tagalog. Para sa mga ito, nagwagi siya ng National Book Awards, may S Awards, A.L. Becker Southeast Asian Literature in Translation Prize, Cultural Center of the Philippines Literary Award, at iba pang gawad at timpalak. Ginawad sa kanya ang 2025 Paz Marquez Benitez Award ng UMPIL para sa kanyang kontribusyon sa kritisismong pampanitikan. Samahan po ninyo akong salubungin ng masigabong palakpakan si Professor Soledad S. Reyes. Paano ba ito? Return? May return yata. Sige. Hindi, sige. Papasahin ko na lang dito. Ganyan na lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago ako magsimula, nais ko lang pasalamatan ang kagawaran ng Araling Filipino, ang IS Department, at ang Dean's Office at ang VP's Office and President's Office for helping out in the presentation. Thank you. Isang kritikal at malikhaing proseso ang pagsasalin sapagkat paraan ito upang ang maakda ng isang bansa ay maipakilala sa ibang kultura at nang sa gayon, maibahagi ang ibang uri ng karanasan at kaalaman. Sa kasaysayan, may tinaguriang mga klasikong teksto sa relihiyon, filosofiya, kasaysayan, panitikan at iba pang disiplina na nagbukas ng isipan ng milyon-milyong mamamayan sa mga partikular na kakanyahan ng isang bansa. Kaninsabay nito ang pagtanggap sa mga karanasang taglay ng mga akda bilang ekspresyon ng mga universal na adhikain o bisyon ng buhay. Ang Biblia, ang mga produkto ng sibilisasyong Greco-Romano, mga dula ni Shakespeare, mga tula ng mga romantikong Makata, mga nobela ni Faulkner at Kafka, ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga akdang bumuo sa makapangyarihang tradisyong Europeo. Ang ganitong pamamayanin ng mga saling akda mula sa kanluran ay nanatili hanggang sa ika-20 siglo. Sa kasalukuyang panahon, dahil sa mabilis na paglaganap ng teknolohiyang bahagi ng proseso ng globalisasyon, nakarating na sa maraming bansa ang mga telenovela ng Korea at Mexico, ang anime mula sa Japan, mga pelikula na gawa sa Hong Kong at Taiwan, ang mga popular na teleserye sa Pilipinas, ang kaiba or the other ng hegemonyang kanluranin,
na malaunang nasa sentro ng kapangyarihan. Nais ko lamang idagdag na ang Pilipinas ay may tradisyon ng pagsasalin mula pa noong panahon ng Kastila, Pasyon bilang halimbawa, at sinundan ng salin ni Rizal ng William Tell, at sa unang hatin ay ika-20 taon dahil na rin sa pagkabuwag ng Komisyon Permanente de Censura na isalin ng ilang mga nobela sa Kastila at Pranses. Halimbawa na, ang mga manunulat sa Tagalog ay sa kanila, ang pinakapopular sa kanila ay Gerardo Chanco at Rosendo Ignacio. Ang Kabil, or Damas de las Camelias, ni Alexander Dumas, ay isang dahilan kung bakit malaking bilang ng mga nobela, maikling kwento, pelikula at comics ay pinaikot sa motif ng masamang babae na may ginintuang puso, or the prostitute with a golden heart. Nag-ugat sa arketipo ng fatal woman or tulad nila Eva, Lilith, Circe at Magdalena. Actually, criticize na ito ng feminism, no? Hindi tama yun. Sa ngayon, mahaba na ang listahan ng mga manunulat sa Pilipinas nagsasalin ng mga tula at dula galing sa Latin America at Europa. Ilang halimbawa ang mga akda ni Neruda, Shakespeare, Oscar Wilde, Ibsen at Brecht. Kabilang dito sina Rolando Tino, Benvenido Lombera, Federico Lixi Espino, Marnie Quilates, Michael Coroza, Jerry Respeto at Danton Remoto. Sa ganitong pagbubukas ng sarili sa mga impluwensyang mula sa ibang bansa, napauunlad ang sariling panitikan hindi lamang sa paggamit ng makabagong teknik, kundi maging pagkakaroon ng kaalaman kung ano-anong tema at paksa ang nilalarawan sa mga akda ni James Joyce, Virginia Woolf, Saul Bellow, Gabriel Marquez, T.S. Eliot, or Ezra Pound, halimbawa na. English portion. Why I translate? Like many of my generations, I was complicit to a colonial education which privileged Western texts over Philippine materials. I was an English major in college and immersed myself in the works of medieval poets, Renaissance dramatists, and 20th century novelists. Maryknoll College also stressed the Greco-Roman tradition of Homer and Virgil, of Horace and Catullus. We were also made to read the great Catholic writers such as St. Augustine and Dante. But key events in our history in the 1960s, late 60s and 70s conspired to help me understand and appreciate our own literature, especially Tagalog literature, which by its very nature displayed a popular, not elitist orientation. First, a number of forces coalesced to put up a united front to dismantle the Marcos regime, Marcos, tatay ni Marcos, in the late 1960s. Different sectors, students, workers, farmers, urban workers, and some of the country's leading intellectuals denounced the intolerable condition of the oppressed and impoverished country. Ideological lines were drawn, often leading to repression and violence perpetrated by the state's powerful apparatuses. In this struggle, the anti-imperialist view was front and center, which resulted in calls for a more nationalist orientation in various aspects of life. Secondly, at the Ateneo de Manila, where I was a graduate student in the late 60s and early 70s, there were strident calls for Philippinization to answer the students' demand for relevance, a fashionable word then, and for the Ateneo to join the masses huddled at the base of the hill, articulated in the Gaidon article, Down from the Hill. The quantifiable and long-lasting effect was the revision of the English curriculum by pivoting from the Eurocentric orientation of the department, one of the oldest and most influential departments in the humanities then, centered college education, to a view that included non-English texts. Thirdly, with Bienvenido Lombera and Rolando Tino spearheading this pivot, the graduate program of the English department began to position the study of the marginalized vernacular literature as a formal object of research and analysis.
The newly enrolled batch of students who are on scholarship that included our present VP, Dr. Marlo Vilches, turned their attention to local writers in indigenous literary forms. The students wrote their thesis on the Waray writer Dominado Licente, the Cebuano fictionist Marcel Navarra, the Tagalog writers Diego Gracias Rosario and Andres Cristobal Cruz, and in such forms as the Bicol non Tigsik and the Hiligay non Composo. In another major step, the Kagawaran ng Araling Pilipino, this is the program, Philippine Studies program, was established, which made it mandatory for AB students to take 6 units of Philippine literature. The Kagawaran ng Filipino was later established in 1974, and the course Philippine Literature was transferred from the English department to the new department, making this department the only one of its kind where students took 9 instead of the usual 6 units. Fourthly, looking for a thesis, I was persuaded by Tinio and Lumbera to work on an important Tagalog writer who unfortunately had been banished into the margins, which had been the fate of most vernacular writers. I did not know who Macario Pineda was because the names of Henry James and Franz Kafka struck a more familiar chord. But after I had begun to do research in the desert, which was vernacular literary studies, I began to understand and appreciate the works of these fictionists who died at the age of 38. The path was difficult to navigate, but I soldiered on, and eventually, when I took a PhD at UP, my mind was made up. I was going to write a history of the Tagalog novel, an infinitely more backbreaking task. For this study, I had to read as many novels as possible. I read a total of 320 Tagalog novels written between 1905 to 1975. No research instrument, no Google, no bibliography, no nothing, except the novels in rotting baul or dark libraries. Hirap. Finally, after writing books on criticism and popular culture for several decades, I decided to try my hand at translation because I wanted to make the novels accessible to a bigger audience who could not or simply refused to read the original Tagalog novels, which, were actually hard to come by then. An unspoken assumption was the view that these old novels were inaccessible to minds used to reading only text in English. Never mind if what they devoured, example, bestsellers, detective series, were kitsch or bakya, at least before the rise of contemporary theory, which subverted conventional readings of popular culture. What I have done so far is to explain where I was coming from, the context against which my decision came from. I was sucked into a vortex where the ideological lines had been drawn, and where it forced me to rethink my views about literature and history, about the nature and function of literature, and for whom literature was written. In my 20s, slightly older than you are, I made the crucial choice to work for those whose readings consisted of novels and stories in popular magazines such as Liwayway and Bulaklak, written in Tagalog, and depicting realities they were familiar with, not the realities of Harry Potter or the hero of Twilight series or Lord of the Rings. No? Was this not a response to the calls for the university to go down from the hill and be with the people? Was this not an attempt to heed the call for the university to produce kuno, men and women for others? Text and context in translation. As part of my profession as a researcher and critic, I needed to read numerous books dealing with literary history both in the Philippines and in the West, numerous studies on various critical theories from the mimetic to the postmodern, and different types of novels. I knew that translating from one language to another was not going to be easy. The
the translator should have some knowledge about the text and the context of production. The text. I chose to translate novels I actually analyzed for my dissertation. Thus, I had an understanding of the narratives from various perspectives, sociological, historical, and formalist. But formalism, like the view of the text as abstracted from history, society, and consciousness, as an approach was inadequate for my purpose. The context. The context refers to the different layers of influences that could have shaped the novel and includes the following: the writer, his background, the family, education, his other works, his views on literature, possible literary influence, among others. The time and the milieu, the events in history and culture, the institutions that shaped production and consumption of the text, the emerging and dominant vision or ideology of the period, literary influences from tradition of the genre, to name a few. The reader, target audience or the desired reader, the conventions or modes through which the reader sought to understand the text, had responded to similar texts. The reading public's collective view of the world, among others. A key concern was the set of linguistic codes that define the language, the conventions deployed in using language, the evolution of the language, the manner in which language reflects the relationship between words and complex reality. I also kept in mind that contrary to traditional views, that the novel possessed a single unitary meaning, which it is the duty of the critic or the teacher to decipher or retrieve. Contemporary critical concepts have argued that the text is a process, a huge field where different interpretations could be made by using different approaches. Further, contrary to the long-established view that language was merely used to name reality, where reality existed prior to language, contemporary perspectives assert that, on the contrary, language creates reality, and studies in linguistics, like the ones done by de Saussure and the other structuralists, have proposed this view. Rest. Moreover, is language... I'm thirsty. Sorry. May sipon pa ako. Moreover, its language has behind it a complex history. Each word has different contexts rooted in beliefs and worldviews and will therefore yield various meanings. Moreover, language is seen as basically slippery or madulas, its meanings changing depending on the context. Examples. Benvenido Lombera came up with a reading that relied on the use of formalism, basically, where the poem was studied in terms of structures and conventions from the European medieval romance when he studied Florante et Laura, published in 1838. This was in his dissertation published in the 1960s. On the other hand, using a Marxist framework, Epifanio San Juan Jr. argued that Baltasar's poem was a complex discourse on the ongoing struggle for power in the Spanish period. Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening, has been analyzed countless times and shown to be, among others, about death or dissolution, the nature of art, the contrast between nature and civilization, the conflict between the ideal and the practical, to name a few. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep. Tatlain yun. Ilan lamang ito sa mga konsiderasyon, Tagalog ulit ito ha, sa pagsasalin. Subalit malinaw kung gaanong kakomplikado ang mga issue. Mahirap tanggapin na ang salin ay kapareho ng orihinal na teksto, na ang salin ay resulta ng paglalapat ng dalawang akda kung saan lahat ng elemento bumuo sa unang teksto ay matatagpuan sa ikalawang teksto. Na magkatulad ang direksyon at nilalayo ng dalawang obra na ang isa ay mirror image na ikalawa. Ilang nobela bilang halimbawa. Ang bibigay ako ngayon ng ilang nobela na naisalin ko na
na pahapyaw na tatalakay, pahapyaw lang superficial, sa mga nabanggit na issue. One ay A. Macario Pineda, 1912-1950, ang nobela niyang Ang Ginto sa Makiling. Okay? Inilabas ng Aliwan ang akda noong 1945 pagkalipas sa madugong digmaan. Una, first level, literal. There is a mountain. Ang Bulbunduki Makiling ay isang pisikal na struktura sa Laguna at pinanggagalingan ng pagkain kabuhayan ng mga mamamayan. Pangalawa, lumikha ang popular na imahinasyon ng isang alamat kung saan ang imaheng tulad ng isang babaeng nakahiga sa tuktok na makiling at nakaluway ang mahabang buhok ay binigyan ng mga tao ng pangalang Maria. Bukal siya ng biyaya at lubhang makapangyarihan kung kaya't siya ay ang diwata ng kabundukan. Siya ay matulungin doon sa mga mabubuting tao, subalit mabagsik sa mga masasamang kalooban. Dito sa ikalabang antas, nasa larangan na tayo ng pantasya. Gumamit na dito ng imagination. Ang ikatlong antas ng nobela, ang pagiging malikhaing akda as fiction. Ang mga elementong kapanipiniwala sa nobela, realistic elements. Sa nobela, Bulacan ang tagpuan sa unang dekada ng ika-20 siglo. Real yon, 20th century sa Bulacan. Magkasintahan si Edong sa magsasaka at si Sanang. Nang umalis si Edong patungo sa Laguna, kasama ang ilang masasaka upang ipagbili ang kanilang palay, nakiusap si Sanang na uwian siya ng dapo or orchids mula sa Makiling. Nabalitaang namatay si Edong na mahulog sa bangin. Subalit isang araw, nagbalik ang binata at sa pagkakataong ito, nagkaroon pa ng ibang antas o dimensyon ang naratibo sa Makiling. So you have 3 levels so far. You have the physical structure, you have the alamat, then you have fiction, and within that novel, may mga voices pa. May narrative si Edong tungkol sa Makiling. Sa ika-4 na antas, ikinwento ni Edong na pinalad siyang makapasok sa komunidad sa Makiling na tinitirhan ng mga tao sa unang tingin ay karaniwang magsasaka at mangingisda. Nakakalat dito sa mga kalsada nila ang mga butil ng ginto, pero walang kumukuha. Dito ay hindi matatagpuan ang puot, ang inggit, ang agam-agam, pag-iimbot, ganit, pangamba, pagkagahaman, at iba pang mga kadamdaming kadalasang pinagbumulan ng patayan at tunggalian. It is, using the word utopia is very best, but it's the ideal world. Subalit dito rin nakita ng mga tauhang tulad nila, Lakandula. Hindi lang ordinary, Lakondula, Urduha, Prinsesa, ang Martin ng Bagong Bayan, si Rizal, at hindi lang historical, galing sa fiction, si Crispin at si Basilio, anak ni Sisa, na inapi ng mga fraile, na mga likhang isip ng nobela ni Rizal. So naghalo-halo na yung elemento ng realism and fantasy. Pinapasok si Edong sa komunidad. Bakit? Hindi naman siya hero Sapagkat, iniligtas niya, ito lang, ang isang inakay, bird, sa gilid ng bangin na naging dahilan kung bakit siya nahulog sa bangin. For that act of trying to save the life of a little bird. Ang perfectong daigdig sa Makiling, perfect na the world, ay may tinding kakulangan o tinatawag na lack. L-A-C-K. Pagkat tapos na ang kanilang buhay, hindi na sila magkakaroon ng anak kailanman. Hindi langit ang Makiling, isa itong puok para sa mga kakanggata ng lahi. Malabo na rin dito, parang Twilight Zone, ano ba to? Parang langit ito, hindi. Mundo ba to? Hindi rin. Parang ano to? Ewan ko rin, hindi ko alam. Nakapasok si Sanang sa Makiling sa wakas ng kanyang buhay sapagkat pinatunayan niya ang katapatan ng pag-ibig kay Edong sa loob ng 40 taon at naging mabuti siyang kapitbahay sa panahon na digmaan. For those simple acts, nakapasok din siya sa Makiling. Of the place for the blessed. Maraming tinig sa nobela. Ang tagapagsalaysay na naatasa magsayasa sa mahiwagang pagkawala ng matandang babae, si Sanang. Ang tinig ni Edong, ang boses ni Doro. Ang boses ni Doro, yung Dorong yun ang nakasama ni Edong sa Makiling, bumalik siya para pag-usapan si Maria. Pwede mo bang tumira dito si Sanang? Sabi ni Maria, hindi pwede. Hindi pa tapos ang buhay niya So, hindi ko siya pwedeng kunin. Kailangan patapusin muna yung buhay niya.
And then finally, nung matapos na yung buhay niya, she was a very good woman, very, very courageous, etc. Ay, 60 na siya. Ang nangyari dito, noong mawala siya yung nawawalang babae, sinundo siya ni Edong, yung nakita ng bata sa dalampasigan ay hindi matandang babae, kundi isang magandang dalaga. Parang fountain of youth. Parang ganun sila, parang maraming elements ng fantasy. Ngayon, si Doro mismo, he was already 60 years old at the end of the novel, ang nagwika, ano bang kahulugan ng hiwaga? Hindi sila hiwaga, no? Si Tata Doro, importante to ha, kaya gusto ko itong nobelang to. Nakapag-aral sa Ateneo, dahil nung umali siya sa Makiling, pinabaunan siya ng luya ni Maria, yung Diyosa. At pagdating sa bahay, naging ginto. So, fantasy talaga siya. Pero ang point dito is, itong gintong ito, ginamit na iba sa salbahihan. Pero si Doro, pinagamit ng kanyang, tita niya si Sanang. Nag-aral siya sa Ateneo, ha? Nag-aral siya ng filosofiya, ng teolohiya, the usual humanities courses. At di siya bayani, pero nakapag-aral siya. Siya yung last word. Sabi niya dito, dito daw, sabi niya, ang butil na Makiling, ang mga butil ng ginto, ay hindi yung ginto na ginto, yung mahal sa world market, yung ginto na sinusuot natin. Hindi sila yon. Ang ginto ay mga bayani ng lahi, yung actual people na nandun. Sila Rizal nga, sila Bonifacio, sino man yung mga nandyan, si Orduga, Lacandula, mga dato nung araw. Dahil yun, pinaglaban ang bayan. Yun ang idea ng bayani, yun ang outing notion. But, sabi niya, pero, sana anya, mabuksan pa yung pinto. Pero mahihirapan na mabuksan ang pinto. So, kailangan meron tayo yung mga bayani sa sariling panahon. After the war, magulong bayan. Kailangan ng bayani tutulong sa bayan. So, ang point dito, isang kahulungan, sinasabi ko, ito ay maaari matagpuan sa karaniwang Pilipino na tumutulong sa kapwa sa iba't ibang paraan. Si Alex Baluyot, yung photographer na namatay, yung mga nag-umpisa ng pantry nung panahon ng pandemic. Dito kayo, baka dito marami. Si Ambeto Campo, historian, hero yan, di ba? Hero ka na ngayon. Okay, anyway, totoo yun. Bilang tagapagsali ng nobela, ito ko yun. Kailangan kong bumalik sa nakaraan, ang unang dekada ng ika-20 siglo at ang panahon ng digmaan. Ito yung sa nobela. Kailangan kong unawain ang pamumuhay ng mga tauhan at ang kaugnayan ng alamat ng Makiling. Dapat batid ko ang mga impluwensya sa pagkatha, ang mga kilusang papanitikan at mga teknik na ginamit ni Pineda. Ang pagsasanib ng mga elemento ng realismo, romantisismo, pantasya, at ng lyricismo bilang halimbawa. Kinailangan kong humanap ng paraan upang magamit ko ang mga salita sa Ingles, upang maipamalas ko ang disenyo at mga kanasang maingat na binuo ni Pineda, at kung ano ang mga kahulugang nalikha sa teksto at mga kahulugang batay sa pagkaunawa ko. Ang mga objective meanings ng nobela, pero ako tao ako meron ako pinagmulan Therefore, I'm coming from a place. So my understanding of the text will determine also to a certain extent the translation that I'm going to present to the public. B. Una yon. Second, Francisco Laksamana, 1887 to 1966, wrote only one novel, Anino ng Kahapon, 1907. Mga tatanda na ng mga novelang na pinag-aaralan ko. Sa Anino ng Kahapon, ibang paggamit ng mga elemento ng nobela na naglalarawan ng mga malalagim na pangyayari sa bayan ng Ilaya sa huling dekada ng ika-19 na siglo at nagtapos noong 1896 sa tagumpay ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ang disenyo ng nobela ay tradisyonal. Hindi kagaya nung kay Pineda na medyo modern. Ito, may simula, may gitna at wakas. Walang experimentation sa teknik, walang mga pantasya. Payak, subalit mabigat at makatwiran ang paggamit ng Tagalog na hango sa ika-19 na siglo, kaya parang hirap. Ironiko ang nagpangkalahatang tono at tuloy-tuloy ang daloy ng naratibo sa loob ng mahigit na 300 pages. Ang pangkalahatang imahen sa nobela ay pinaikot sa mga samot-saring aspekto ng dilim, ligalig, kaguluhan sa isang bayan.
sa mga marurumi at nakasusulasok ng mga kartel o bilangguan, sa mga simbahang naging libingan ng mga mananampalatayang namatay dahil sa relihiyon, ng mga eksena ng karahasan at batayan, mga walang sala na binubugbog at pinarusahan ng mga imbing sundalong Kastila. Ito ang bayang kailangang maghimagsik laban sa mga Persang mapaniil na sinasagisag ng Estado, ng hustisya, lalo na ng militar, at ng mga praile na lumalason sa paniniwala ng mga tao. Si Modesto, ang edukadong binata sa bayan, ang siyang tanging Pilipino na nagpasyang lumaban at baguhin ang kahambal-hambal na kalagayan ng Ilaya. Subalit walang naglakas loob tumulong sa kanya. Pumatay si Modesto na isang sarhentong Kastila at siya ay tinugis ng mga sundalo. Sa kanyang paglalakbay sa Luzon, naganap siya ng mga taong gising na at handang mag-alay ng buhay upang matubos ang bayang Lugami. Wala siyang natagpuang tutulong sa kanya. Ang kilusan ng armadong mga taong labas, parang Balaha, NDA and all that, dissident movements, ay nakikisangkot sa kanyang nakasangkot sa kanyang laban ay higit na inuna ang pansariling interes. Parang yung mga contractors natin, yung sa bridge, ay mga BPWH. Tumakas si Modesto at naglayag sa Estados Unidos. Remember, at that time, 1890s, under pa tayo ng mga Kastila, papunta na yung mga Amerikano, no? At sa ngayon sa kanya, dito niya natagpuan ang mga mamamayang tunay na malaya, sapagkat matapang silang dinurog ang tanikala ng pagkaalipin, sukat, dumaloy ng masaganang dugo nung panahon ng revolusyon ng mga Amerikano, yes, laban sa mga Ingles, occupation, British occupation. Malinaw ang tunggalian sa nobela, ang magiging alipin at ang magiging malaya. May point ito, explain ko pa. Nag-iisang nobela ito na Laksamana, subalit may tuturing ang dabilin sa pinakamalawak at pinakamatalinong pagsusuri ng mga aktwal na kondisyon na pamangwasak na kolonisasyong bansa ng Rehimeng Kastila na lumason sa buong pamayanan at mga institusyong naging instrumento sa paniniil at pagbaluktot sa katwiran at sa pananatili ng mga Pilipino sa kondisyong balot sa takot. Ito yung dinenounce ni Rizal sa kanyang mga nobela. Walang gatol ang nobelista sa paglalarawan ng mga bunga ng bulag na paniniwala ng praile, ng psyche, ng milyon-milyong Pilipino sa panahon ng Kastila. Bunga na rin naman ng matinding anti-clericalism na umusbong at namayani sa kasaysayan. Ang salin ko ay nagsikap na hulihin ang lawak at lalim ng nobelang naglalaman ng magkakaugnay na diskurso tungkol sa edukasyon, kawalang katarungan, panatisismo, ang nakapanghihilakbot na batas na pinairal ng militar at kakulangan ng lantay na pag-ibig sa bayan. Ang mga konseptong ito ang pinahayag sa Tagalog. Mayaman, masagana, masalimuot, sariwa at batibot. At may sapat ng kapangyarihan upang talakayin ang abstraktong konseptong kaugnay sa umiiral na estado at ang kahulugan ng kalayaan. Kasi ito, counter-narrative to sa point na ang Tagalog ay walang laman. Napaka-simple, napaka-superficial, hindi kaya magdala ng mga titindi at masalimuot na konsepto na kunyari ay nakikita sa German philosophy or sa English literature or sa French, whatever. Okay. Tatlong terms related din doon sa una ko diniscuss. Iinom muna ako. Tatlong words. Tatlong salita. Kakanggata, ginamit ko na yan. Kaginhawahan at madaling araw. From 3 novels. Sa bahaging ito, sisikapin kong ipaliwanag ang tatlong salitang Tagalog at papaano ginamit ang mga to sa tatlong nobela para tukuyin ang ilang tampok na kaisipan. Una, ang salitang kaganggata, sabi ko, yung heroes dahil kaganggata, ano ba yung sabihin yan? Ay literal na pagpiga, squeezing ng kinayod, shredded or grated coconut meat upang mapalabas ang pinakapuro at pinakadalisay na gata na halos walang tubig. Ang karaniwang gata
ay may halong tubig, kung kaya't hindi ito puro. Espesyal ang kakang-gata para sa sarsa o kakanin. Ang karaniwang gata ay nihalo sa ginatan o sa sa mga magulay na diligan ng ordinaryong ulam natin. Sa Ingles, ang kahulugan ay crème de la crème, French. Subalit, ang kakanggata, Tagalog, ay may kakaibang kahulugan. Malagkit, malinamnam, hindi pangkaraniwan. Quintessential. Ang mga bayani sa Makiling ay angat sa lahat, hindi dahil sa tayaman o talino, o sa mataas na estado ng lipunan. Ang crème de la crème kasi, isang context nito ay elite, belongs to the elite or the finest in the society, but not in the way kaganggata is used in the novel. Ang paggamit ng salitang hindi lamang pamilyar sa mga Pilipino, kundi nakaugat sa nyog na biyaya ng kalikasan. Ito, ba't ng buhay natin ito? Kumakain tayo ng ganito, di ba? Sa mga curry, mga kare-kare, mga ganyan. Pinag-ugnay ni Pineda ang kadalisayan ng bayani bilang sagisag ng isang buong lahi, hindi ng iilan lamang, hindi yung elite, hindi mga intellectuals lang. Isang konseptong kolektibo na nakatutok sa sambayanan. Parang ang tao para sa kapwa. Ikalawa, second term, ang kaginhawahan ay ginamit nilang samana sa anino ng kahapon upang tukuyin ang walang pasubali ang comfort, yun ang equivalent sa English nakahulugan sa English. Hindi limitado ng kaginhawaan, paggamit ni Laksamana, sa pisikal na nararamdaman ng isang tao. Halimbawa, maginhawa ang katawan mo dahil nakapaligo ka na. O sa class status, maginhawa na ang buhay ni, Mayor Isko Moreno, na dating isang nagkakalkal ng basura. Ngayon, ang dami niyang bahay, dami niyang kotse, mayaman siya. Maginhawa na siya, buhay niya. Or emotional state. Maginhawa ang loob dahil nagkabati na kami. Maluwag na yung loob mo. Ang kabaliktaran ng kaginhawahan sa nobela ay masikip. Hindi makahinga. Kondisyon ng paninilit pagsisikil. At higit sa lahat, ang kawalan ng kalayaan. It's much different, much wider, no? Ang ginawa sa nobela sa Makatwid ay tahasang tumukoy sa kondisyon na kung saan nakakamit ng bansa ang tunay na kalayaan. What appears as a superficial word, ginhawa, in the novel becomes the quintessential meaning of freedom. Freedom to move, freedom to do whatever it is you have to do. Subalit, kailangan maghimagsik ang sambayanan at nang sa gayon, maibalik sa mga tao mga karapatan na matagal nang pinagkait ng pamahalaang Kastila. Politikal at ideolohikal ang mga kahulugan na nakaugnay sa salitang kaginhawahan. Hindi ko magamit yung crème de la crème, parang hindi naman angkop sa ibig sabihin nilang samana. Panghuli. Malapit na. Pinili ni Inigo Regalado ang salitang madaling araw. Alam niyo na, madaling araw, ha? Bilang pamagat ng kauna-unahang nobela na lumabas noong 1909, nang ang author ay 21 years old pa lang. Ilang taon na kayo? Ang kahulugan ng madaling araw sa Ingles ay simple dawn, or the hours between midnight and morning. Subalit sa nobela, higit na masalimuot ang paggamit sa salita. Sinakop nito ang buong kasaysayan ng bansa mula sa pagdating ng mga Kastila hanggang sa mga madudugong revolusyon na hindi nagtagumpay. Ang mga pagpapunyagi ng mga Pilipino na patalsikin ng mga kaaway, ang kanilang walang katapusang pagdurusa, ang mga pagkakanulo sa bayan, yung betrayal ng mga contractors, at ilan pang trahedya sa kasaysayan, ay nihambing sa kasungitan at kadiliman ng hating gabi. So nature ang image dito. Kung saan halos wala makikitang liwanag. Subalit sa pagdatal ng madaling araw, sa mamalas sa kalikasan, ang tunggalian, unti-unti, ng dilim at liwanag. At ang pagtatagumpay ng liwanag na dala ng araw habang lumalapit ang kinaumagahan. It's something that you observe if you wake up early or you cannot sleep. Sa nobela, ang kahindig-hindig na hating gabi,
mga dugong, ay winakasan ng barberong si Juan Galit na pumatay sa sagisag ng mga mapaniil at gahamang klase sa Ilaya sa Cabezang Leon. Subalit, ang babala ni Galit, bago siya tumakas, hindi maaaring tumigil dito sa pagpatay ng isang tao ang pag-aalsa. Sapagkat, kailangan ipagpatuloy ang pagpuksa sa mga kaaway, sukdulang dumanak ng dugo ang libo-libong Pilipino. Actually, very violent ang ending nito, no? Sa pagpaalam ni Galit, sinabi niya na, iwaksi ang nakalalangong bango ng mga bulaklak, the intoxicating fragrance of flowers, ang kagandahan ng pag-ibig, especially young love, romantic love, sapagkat lahat ng yon ay maglalaho. Ang tanging mahalaga ay ang kalayaan sa bukang liwayway. Pinag-conflate na ngayon yung concept ng abstract kalayaan and bukang liwayway. Ilang halimbawa lang yan, ang dami pa, pero wala naman akong time. No? Anyway, ang personal na paglalakbay, so back to myself. Mula ng 2010, nakapagsali na ako ng halos 20 nobela, 5 koleksyon ng ikling kwento, ang talambuhay ni Father Roque Farriols, SJ, at ng nobela ni Mark Twain, The Prince and the Pauper. Pinagsaling kasi ako ni Benilio Almario. Sabi ko, sige, okay, try ko, pero hirap. Karamihan dito ay nailabas na bilang aklat. So medyo lumalabas naman, kaya lang walang bumibili. Sila wala namang leaders talaga. Sa pagbabalik tanaw, hindi ako yayaman dito. Sa pagbabalik tanaw, hindi naging madali ang pagsasalin dahil nabanggit ko mga dahilan sa unang bahagi. Hindi naman pwedeng daganan ang nobelang Tagalog. Utusan ko to, sige, isuko mo na ang iyong kahulugan. Suko mo na yung kasalimuotan upang makasulat ako sa Ingles. Hindi ko pwedeng persahin yung text na mag-reveal ng sarili sa akin. Sa proseso ng negotiation, nakaharap ang tagasaling sa dalawang mundo. Ang mundo ng orihinal na teksto at ang mundo ng translation. Dalawang sistemang linguistikong, Tagalog and English, sa mga batas at alituntunin at mga tradisyon. Hindi layunin ang sumulat sa napiliting maging lubos ang kawangis ng orihinal na teksto. Ang teksto sa Ingles. Halimbawa, tinlines ko yung Punyal na ginto, Tagalog yun, into the golden dagger. So, hindi ko pwedeng pagtapatin yun at exactly the same sila, hindi pwede yun, no? Kundi gumawa na isang approximation, ginagamit palagi ito, approximation, isang masusi at maingat na pagtaya o calibration na nagbibigay ng dugo at laman sa salin. Walang salin na perpekto. Si Homer ay patuloy pa rin sinasalin sa ibang wika hanggang ngayon. Sapagkat hindi isa ang kahulugan, ang di matinag na temang universal ni Homer. Bawat tagasalin, bawat henerasyong babasa sa kanya ay lilikha ng sariling mga kahulugan. Ang magsasalin ay isang mahaba at masalimuot na proseso. Nais ko idiin na ang salin ko sa Ingles ng nobelang ginto sa makiling, halimbawa na, ay hindi isang paghanap ng mga salita sa Ingles ay tatapat sa mga salitang Tagalog. Hindi literal ang proseso. Then, di rito isang paghango lamang or adaptation. Tulad ng mga nabilis ng nobelang Tagalog na tulad ng sa gitna ng lusak na hango sa Camille o ilang dula sa Tagalog na hango sa Broadway musical The Fantastics. Para sa akin, ang pagsasali ng mga akdang Tagalog ay kulminasyon, logical result, ng maraming dekada na ginugol ko sa pag-aaral ng panitikang Tagalog. Pinalinaw ko sa aklat ko, nobelang Tagalog, kung bakit mahalagang magkaroon sa kasaysayan ng nobela o konteksto ng kasaysayan at lipunan. May ginawa ko na yan, may history na ako ng Tagalog novel. Ang pagsasalin ko sa mga nobela at kwento sa Ingles ay isang pagsisikap na higit pang palalimin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mayamang tradisyon, pampanitikan na naging instrumento sa limitadong paraan sa paglalarawan ng masasalimuot na karanasan ng mga Pilipino mula sa panahon ng Kastila hanggang sa ika-20 siglo. Panahon ng marahil upang itampok ang mga sariling akda, hindi man sa original na wika, ay sasalin, sapagkat ang pagsulat ay hindi lamang ginagamitan ng isipan at pagkukuro,
kundi isang malikhaing proseso na nagtuturo sa mambabasa kung ano ba ang mga posibilidad na maaari pang bigyang puwang ng mga henerasyong hinihikayat na makinig sa makapangyarihang tinig ng ating mga manunulat. Ang pagsasalin ay isang pakikipagsabalaran, na-realize ko yun, sa adventure. Sa landasing palikaw-likaw, tumatawid sa iba't ibang direksyon, subalit mayamang larangan upang matuklasan ang mga karanasan ng mga tao na bibigyan ng higit na liwanag. Sa ganitong komplikadong proseso, makatutulong ang pagsasalin tungo sa mataos na pag-unawa, hindi lamang sa panitikan, kundi maging sa kasaysayan at lipunan at maging, to my shock, sa buhay na nagsasalin. Because you read something in my translation, read about me in my translation. I'm there. I was there. Sa aking pagsasalin, pinipili ko ang mga akdang sa tingin ko ay makabuluhan sa ating buhay mula sa pinakamalalagim na karanasan ng paghihimagsik at trahedya hanggang sa mga akdang nanghihikayat na itutok natin ang paningin sa mga pagbabago. Makikita to sa anino ng kahapon nilang samana, sa Timawa ni Servando de los Angeles at maging ngayon, Ricky de Rosario de Guzman Lingat. Sa gitna ng pangamba, agam-agam, puot, at matinding kalungkutan na dala ng mga kabuktutan ng mga kapangyarihan, dala ng mga nagaganap na kasalukuyang panahon, may liwanag na masisilayan sa mga hiyas ng ating panitikan. Kailangan ng bansa, kayo, ang mga kabataang manunulat, upang makatulong sa pagsasabalikat ng maselan at makabuluhang tungkulin sa bayan. Makapangyarihang instrumento ang panitikan tungo sa sistematikong pagsasaliksik, retrieval, pagsusuri, analysis, at pagsulat, writing, ng mga salin na humuhugot sa kapangyarihan ng isipan at imahinasyon upang, in the words of the British critic Jacques Kermode, in order to make sense of our lives. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ka, Ma'am Sol. Yan ang namimiss namin dito sa Ateneo. Nung araw, lagi namin siya naimbitahan para magsalita. Kaya ngayong umaga, napakapalad natin na napapunta natin dito si Ma'am Sol. Madalang na siya makabisita sa atin. Sa puntong ito, pakikinggan natin ang dalawang nakababatang kritiko at tagasalin katulad ni Ma'am Sol na magbibigay ng kanilang tugon sa naging panayam. Hayaan ninyo akong pakilala po sila. Si Claudette M. Ulit ay nagtapos ng BS Education, Filipino sa Universidad ng Santo Tomas, MA Panitikang Filipino sa Pamantasang Ateneo de Manila, at PhD pagsasalin sa Universidad ng Pilipinas. Kasalukuyan siyang katuwang na propesor sa Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Nakapagsali na siya sa Filipino ng ilang akdang pampanitikan tulad ng mga kwentong Jataka at kwentong pambata mula sa China. Saklaw naman ang kanyang mga saliksik ang pedagohiya ng wika, pananaliksik pang edukasyon at praktika, araling pagsasalin at panunuring pampanitikan. Samantala, si Christian Jill R. Benitez ay isang scholar, makata at tagasalin. Nagtapos siya ng PhD sa panitikang pahambing sa Pamantasang Chulalongkorn sa Thailand at kasalukuyang nagtuturo ng panitikan at malikhaing pagsulat sa Pamantasang Ateneo de Manila. Siya ang tagasalin sa Ingles ng koleksyong Arasahas, Poems from the Tropics, Pawa Press at Paloma Press 2024 ni Jaya Jacobo. Finalist para sa 2025 Lambda Literary Awards. Kabilang din siya sa shortlist ng inaugural na PEN Presents at International Booker Prize para sa kanyang salin sa Ingles ng Ang Sandali ng Mga Mata, Admo Press 2024 ni Alvin Yapan. Mga kasama, sina Dr. Claudette Ulit at Dr. Christian Benitez. Palakpakan po natin sila.
Magandang araw po. Parang kinabahan ako bigla, Ma'am Sol. Ayun. Magandang umaga po sa lahat. Siguro yung una ko po, gusto ko po magpasalamat kay Ma'am Sol kasi ngayon ko lang ulit nabalikan yung pagiging estudyante ko sa kanya. Kasi naging estudyante ako ni Ma'am Sol sa nobelang Tagalog dati. So sa MA ko po. Ayan. So kung naaalala pa ni Ma'am Sol. At kinakabahan ako kasi alam ko kung paano maging teacher si Ma'am Sol dati. Bawal kaming mag-ingay. Saka palagi kaming merong aalamin niya kung may natutunan kami sa mga pinag-usapan kasi kailangan namin maglabas lagi ng yellow pad kay Ma'am Sol at pupunuin namin yon ng mga natutunan namin mula sa kanya. So kaya po ngayon, napilitan po ako mag-notes kasi medyo kinabahan po ako. Baka po mamaya, mali-mali po ang aking sabihin. Pero yun po. Ano po siguro kay Ma'am Sol, malinaw naman po sa akin yung paglalatag ni Ma'am Sol na hindi lang isang simpleng technique o napakasimple ng usapin ng pagsasalin. At dun po sa kanya, maganda rin po na nakita natin kung paano niya inilagay sa isang malawak na galaw ng kasaysayan yung pagsasalin, kung paanong pinag-uugnay nito yung nakaraan sa kasalukuyan at pwede rin nga kung paano rin tinitingnan yung hinaharap. Ayan. At siguro dito po habang pinapakinggan ko po yung panayam ni Ma'am Sol, ilan po sa mga napagnilayan ko, yung ilan po sa mga lumilitaw na ilang tensyon na tila likas na sa gawain ng pagsasalin. So yung isa po doon, alam natin na kapag nagsasalin, meron pong komunidad kung para kanino yung salin. May kilala rin o may pagkilala rin na may mga bagay na ano man ang gawin, hindi pa rin natin ito ganap na maipapasa mula sa isang wika tungo sa iba. Gayon din, ang pinakamaganda ko siguro rin na napulot kay Ma'am Sol, kahit may mga ganitong bagay na meron tayong mga hindi maisalin, ituloy lang. Ibig sabihin, gaya ng ginagawa niya, pinagpapatuloy niya pa din yung pagsasalin at hinaharap yung hamon o yung mga challenges na kaakibat nito. Ayun. Siguro po sa lahat po ng mga bagay na nabakinggan ko kanina, ang pinakatumatak sa isip ko ay yung, hindi man ginamit ni Ma'am Sol yung salitang kakulangan, pero tingin ko magandang mabigyan yon ng tuon, yung salitang kulang o yung mga bagay na hindi natin ganap na maibigay kapag tayo ay nagsasalin. So hindi po para hindi po para idiin yung kakulangan ng salin, pero sa palagay ko po, dito lumilitaw yung dalawang talim nung pagsasalin at yung praktika nito. Yung una, syempre, nandun yung kapangyarihan at yung isa, nandun din yung panganib. Kapangyarihan kasi nasa kamay ng tagasalin kung ano yung pwedeng mabago at ano yung kailangan ipagpatuloy. Ibig sabihin, kanina binibiro ni Ma'am Sol si Doc Ambet ay historian. Sa isang banda, nakikita ko din yon sa mga tagasalin na, lalo na yung proyekto ni Ma'am Sol na pinipili niya talaga na isalin yung mga nobela noon pa. So, ibig sabihin, dun pa lang sa ganung klase ng pagpoproyekto, sa isang banda, isa na rin siyang historian. Dahil tinitignan niya, ang maganda nga rin dun kasi kritiko siya. So nakikita niya din ano yung mga bagay at ano yung mga pwede natin na itawid doon sa mga kasalukuyang henerasyon. So tingin ko, sa isang banda, nandun yung kapangyarihan ng tagasalin, pero sa isang banda rin, nandun din yung panganib. So gaya ng binabanggit ko kanina, mainam na si Ma'am Sol ay isang kritiko kasi natitimbang niya. Ayun. Ibig sabihin, mapanganib kung ang tagasalin ay basta lang magsasalin. Ibig sabihin, wala siyang tinitignan na mga bagay na para sa mga susunod na henerasyon o mababasa o yung makakabuti para sa mga tagatanggap ng pagsasalin na yon. At syempre, maganda na nasa mundo nga din talaga ng scholarship, 'di ba? Yung mga tagasalin dahil nga na nasa ganung level ng tuon. Kaya nga ang ganda-ganda ring pagnilayan or pag-isipan. Hindi ko alam kung papatulan ni Ma'am Sol yung pananaw ko na yon na
yun nga, na ang mga tagasalin ay lumilikha rin ng panibagong tradisyon, or paano ba natin sasabihin yon, na parang paano rin natin nakikita na yung pagsasalin ay muling pagsusulat ng tradisyon, batay din sa naging pagbabahagi niya po sa atin. Gusto niyo Yun munang po. sumagot, Ma'am Sol? Magkomento sa, hindi na. Ano lang naman po yan, Ma'am Sol, pagninilay. Okay, po so sa wala po bansa. kayong komento. Okay. So pakinggan natin si Dr. Benitez. Hello? Gumagana po ba? Ayan. Ayan. So magandang tanghali po sa ating lahat. So hindi katulad ni Dr. Claudette, hindi ko na naabutan sa kagawaran si Ma'am Sol. Pero marami akong naririnig na kwento tungkol sa kanya. Kaya parang, unang pagkakataon ko rin yata ito na makarinig ng lecture mula sa inyo. No? So habang pinakikinggan ko po kayo kanina, isa sa mga bagay na pinaka-importanting tumatak sa akin ay kung paanong yung praktika nyo ng pagsasalin ay nagmula sa mahabang kasaysayan na nakatali doon sa Filipinasasyon ng Pamantasang Ateneo de Manila. Sa tingin ko, isang importanteng punto ito na kailangan nating balikan, hindi lang nating mga tagasalin, kundi ng mismong pamantasan, no? Na may ganitong udyok talaga ang Ateneo at kinikilala niya ang kanyang potensyal na gampanin, hindi lang sa loob ng pamantasan kundi sa bansa, no? At ngayon nakita natin sa buong mundo. Interesante sa akin kung paanong sinasabi na yung praktika ng pagsasalin ay culmination or logical consequence, no, ng itong mahabang scholarship na ginugol sa pag-aaral ng nobelang Tagalog. Para sa akin, lohikal yun, di ba? Na parang, oo nga, dahil nga pinapahalagahan natin kung bakit mahalaga ang wika at kulturang Filipino, kaya tayo magsasalin patung Filipino. Nasa punto tayo ngayon ng kasaysayan, masasabi ko na panit kang Filipino na ang kumpas naman ng mga tagasalin ay palabas. Ibig sabihin, isinasalin yung maakda mula sa wikang Filipino tungong Ingles. No? Katulad na rin ng mga pinakabagong aklat na sinasalin ni Dr. Reyes, no? Pero sa tingin ko, kahit na ganoong papuntang Ingles, 'di ba, yung nangyayaring paglipat ng wika, makikita pa rin 'yon bilang alingaw-ngaw, no? Bahagi nitong mahabang paglalakbay ng Filipinasasyon ng pamantasan natin sa paraang sinusubukan nating isulat kung ano ang Pilipinas, bagaman sa wikang Banyaga, subalit sa isang sensibilidad na masasabi pa rin nating Filipino. At bakit ko kailangan idiin ito? Dahil sa tingin ko, madali kasing sabihin, di ba, na parang dahil pumupunta tayo sa wikang Banyaga ay ginigaya na natin yung sarili natin sa kanila, di ba? Kumbaga, kung gagamitin natin ang wika ng kulturang popular, magiging sell out tayo sa kanila, di ba? Na parang nag-iisipan natin lagi na para maging Filipino, kailangan gamitin natin lagi ang wikang Filipino. Pero ngayon napapaisip din ako na ano yung posibilidad ng pagsasa-Pilipino rin ng Ingles, no? Halimbawa, isa sa mga suliranin sa tingin ko ng pamantasan natin ngayon ay kung paanong karamihan sa ating mag-aaral ang pangunahing wika ng ginagamit ay Ingles. No? Sa tingin ko, malaking problema siya dahil nung nag-aaral pa ako, halimbawa sa mga kurso ng teolohiya at filosofiya, kalahati doon madalas ay kinuha namin sa wikang Filipino. Pero ngayon, malimit na yung mga estudyante kapag pinag-aaralan nito mga ganitong asignatura, nasa wikang Ingles na. Gayon pa man, sa tingin ko, kahit na may ganong mga difficulty, di ba? Ganong kahirapan o kadahupan ang ating mga mag-aaral pagdating sa wikang Filipino. Sa tingin ko, maganda natin pag-isipan kung paano yung Ingles na ginagamit natin, isang uri din ng Ingles na hindi lang purong Banyaga, no? Pero isang uri din ng Filipino. At sa tingin ko, magandang problema siya, no, na parang paano din natin binabago. Lagi natin iniisip na ang Taglish halimbawa ay pambabastardo sa wika Filipino, di ba? Na parang ginagawang impure ang wika Filipino. Pero sa kabilang banda, paano rin natin pwedeng isipin na binabago rin ng Filipino ang Ingles? At sa tingin ko, at mas malaki pang proyekto, paano binabago ng kulturang Filipino ang global na kultura. At sa tingin ko, doon natin pwede magamit yung sinasabi kanina ni Dr. Ulit na talim ng pagsasali. No? Sa isang banda, itong pagpunta tuwang Ingles, di ba, ay
parang pagpapatuloy nga o pagpaghaya sa mga estudyante natin ngayon na gamitin lamang ang Ingles, pero sa kabilang banda, baka maaari na natin gamitin ang Ingles, di ba? Para makabalik tayo sa pagiging Filipino. Salamat po. Napakagandang talakay para sa pagsusulat, kritisismo at pagsasalin. Ang oras po ay 2 minuto na lang tutunog na ang bell. Kaya palakpakan uli natin ang ating mga naging tagapagsalita ngayong umaga. Dami po nating natutunan, lalo na kayong mga mag-aaral ng Filipino. Sa puntong ito, nais ko pong tawagin si Dr. Nicky Cruz para sa kanyang pampinid na pananalita. Naanyayahan po ako magbigay ng closing remarks bilang isa sa co-organizer. Kasama ng Kagawaran ng Filipino, ang Department of Interdisciplinary Studies, School of Humanities, at ang Office of the President ang organizer nito. Ako po bilang chair ng IS, si Ma'am Sol po ay predecessor ko dahil dati rin siyang chair ng IS program. At nung nag-AUNQA evaluation kami last year, humingi akong tulong sa kanya. At pinadalhan niya ako ng maraming mga naisulat niya na mga proposal para sa curriculum ng Humanities at ng IS. Ito ay mga bagay na hindi lumalabas sa curriculum vitae ni Ma'am Sol. Bukod sa napakadami niya nang na-publish, napakarami rin niyang sinulat na hindi natitimbang ang administrative work. At isa sa mga pinaglaban niya ay ang mabigyan ng timbang ang pagsasalin. Kaya kung ang mga generation ng scholar ngayon or faculty ay natitimbang ang kanilang pagsasalin, isa rin tong dahilan dahil may isang naging tanglaw ng lahi sa larangan na ito. Ano ang ibig sabihin ng isang tanglaw? Ang nagbibigay ng daan forward. Daan forward. Kasabi naman ni Christian, wait, let's go use English. Tanglaw ng lahi, it's when people are able to torch a path forward. Not just a way back to our culture, but a way for people like your successors to no longer have to fight the fight you did, and they can stand on your shoulder because you are a giant, Ma'am Sol. And so, let us give this wonderful giant a greeting. May I invite the Ateneo Library of Women's Writings representative to give the flowers to Ma'am Sol. And because tomorrow is her birthday, her 80th birthday. It's a very, sorry. Okay. And with that, everybody, thank you very much for coming. May I also invite Doc Marlu, can you also give flowers? We also have one more. And everybody, let's give Ma'am Sol a big round of applause and a photograph, please. So, Doc Marlu will have a photograph. Thank you, everybody. I know some of you have classes and the bell has rung. And so while some of you are already leaving, we will have a photograph taking here. Thank you, everybody. Thank you very much. Dito po nagtatapos ang ating programa. Muli, taus-pusong pasalamat sa ang ating pinaabot kay Ma'am Sol para sa kanyang paggalaan ng panahon upang makasama tayo ngayong araw. Maraming salamat po. Maki.